Pioneers, bumalik ba sa tentative status ang KYC mo? Naranasan ko ng 2 beses ang pagbalik sa aking tentative status. Sa palagay ko ang dahilan nito ay nag-clone ako ng app ng Pi Network sa aking cellphone. Kaya ginawa ko dinlit ko ang clone na Pi tapos nag-update ako ng password at email address. Pero ayon sa mga moderator ng Pi Network, narito ang iba pang dahilan kung bakit bumalik sa tentative ang iyong KYC status. Incomplete or incorrect information. Kung ang impormasyon na ibinigay ng user ay kulang o hindi tama, maaaring bumalik sa tentative status ang kanilang KYC. Halimbawa, ang pangalan, address, o iba pang detalye na isinusumit ay maaaring hindi tumugma sa records ng mga government-issued ID o ibang mga dokumento. Verification issues. Kapag may problema sa pag-verify ng identity ng user, tulad ng hindi pagtutugma ng mga dokumento, maaaring magbalik sa tentative status ang KYC. Minsan, ang mga system errors o bugs sa Pi Network platform ay nagiging sanhi ng pagkaantala sa pag-aproba ng KYC. KYC Review Cycle. Sa panahon ng review process ng Pi Network, hindi lahat ng user ay agad na maa-approve sa unang submission ng KYC. Ang ilang mga account ay kinakailangang dumaan sa mas mahabang proseso ng pagsusuri, kaya't nauurong sila sa tentative stage. Changes in Pi Network policies. Minsan, ang Pi Network ay nag-update o nagbago ng mga pulisya tungkol sa KYC. Kung ang mga user ay hindi nakasunod sa mga bagong patakaran, maaaring magbalik ang kanilang account sa tentative status. Upang maiwasan ito, mahalaga na tiyakin ang tamang impormasyon at sundin ang mga tagubili ng Pi Network para sa tamang pag-submit ng KYC requirements.